Mula kay Philippine Trending News, kakapasok lang, Diyos ko, umalarma na lahat. 135 na barko ng China nakapalibot sa Pilipinas, West Philippine Sea, delikado. O biruin nyo napawalang bisa na ang claim nila pero nandirito pa rin sila mga tol at patuloy ang ginagawa nilang pagpapadala ng napakarami nilang barko mga tol. Problemado Pilipinas dahil dito mga tol. 'Di ba? Wala silang kinakatakutan, wala silang nirerespetong batas international, bale wala sa kanila yan. Ang masusunod lang para sa kanila yung sarili nilang batas mga tol. So ito'y panonoorin natin mula kay Philippine Trending News. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary sa mga balita, sa mga sinasabi ng ibang vlogger, mga tol, sa mga opinion nila, binibigyan din natin ng commentary. Huwag mo kalimutan mag-subscribe mga kapatid. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Nagsagawa ng isang joint military talks ang Pilipinas, Estados Unidos, Japan at Australia sa kauna-unahang pagkakataon. Ito ay sa idinaos na Joint Service Staff Talks ng kanaturang mga bansa na ginanap sa Tokyo, Japan mula noong Nobyembre 28 ng kasalukuyang taon hanggang Disyembre 1. Sa isang pahayag ay sinabi ng Armed Forces of the Philippines na ang naturang pagpupulong ng apat na mga bansa ay sumentro sa mga usaping may kaugnayan sa regional issues na mayroong common interest. Sa mga ito ay maraming oportunidad na mas mapalawak pa ang kooperasyon ng naturang mga bansa. Ayos. Layunin din ito na mas mapalalim pa ang sama-samang pagtataguyod sa rules-based international order. Kasabay nito ay pawang pinagtibay rin ng naturang mga bansa ang kanilang mga shared vision para sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Ayos. Samantalang kabilang naman sa mga matataas na opisyal ng kasundaluhan na dumalo sa naturang pagpupulong ay sina Australian Defense Forces Deputy Chief Joint Operations Admiral Mike Kitcher, Japan Self-Defense Forces Major General Nobutaka Minamikawa ng Defense Plans and Policy Department, U.S. Indo-Pacific Command Director for Strategic Planning and Policy Major General J. Bargueron at Armed Forces of the Philippines Assistant Deputy Chief of Staff for Plans, Brigadier General Romel Cordova. Ayon nga sa naturang mga opisyal na bukod dito ay nagsagawa rin sila ng courtesy call kay Chief of Joint Staff of Japan, Yoshida Yoshihide. Lately, parang dumarami yung mga activities natin dyan sa may bahagi ng West Philippine Sea, yung joint patrol sa pagitan ng Pilipinas at ng Australia. And then kahapon yung naibalita natin na announcement din ng Philippine Coast Guard na bagong monitoring or surveillance station dyan sa bahagi ng Pag-asa Islands. And then ngayon, sabi ni General Browner, mas marami mga bangka or mga patrol boats ang inilagay dyan sa may West Philippine Sea. What's next para ho dyan sa West Philippine Sea? May mga bago ba na pwede nating abangan sa mga susunod na mga araw? Yes, tama ka, Jess. Kung maalala mo, at kagaya na nabanggit mo kanina, ay tuloy-tuloy nga ito pagkasagawa ng aktibidad ng Pilipinas kasama yung mga kaalyadong bansa doon sa bahagi ng West Philippine Sea. Dahil kung matatandaan, una na nga sinabi itong Armed Forces of the Philippines at ng Department of National Defense na mula dito sa internal defense ay unti-unti nang nagta-transfer o lumilipat itong focus ng ating kasundaluhan sa external defense. So itong kanilang isinasagawa mga aktibidad ngayon sa bahagi ng West Philippine Sea at maging sa ibang lugar ng ating bansa, bahagi ng kanilang hakbang para sa pagtataguyod o pagkasagawa ng external defense bilang pagbibigay pa rin ng seguridad at kaligtasan dito sa ating bansa. Ayon kay Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., marami yung mga nagpahayagan ng mga kaalyado bansa na makipag-cooperate dito sa Pilipinas para magsagawa pa ng mga karagdagang pa mga aktibidad katulad na lamang nung kamakailan na naginawa ng Maritime Cooperative Activity dyan pa rin sa West Philippine Sea. So hanggang sa susunod ng mga taon ay inaasahan natin na patuloy itong isasagawa mga aktibidad ng Pilipinas kasamang iba't ibang mga bansa na kaalyado ng ating. Malinaw ito, no? Pero yun, ang dami na ng mga kaalyado ng Pilipinas, US, Japan, Canada, Australia, pero parang hindi natatakot ang China, mga tol, no? Hindi natatakot. Kaya yung isang reaction video natin kanina, diba? Ano ang magiging dahilan para matakot ang China doon sa ipapatupad nating batas kapag naipasa na yun, mga tol, no? Ano ang magpapaurong sa kanila? Ang tanging magpapaurong sa kanila, mga tol, yung kinakatakutan nila, di ba? International law, kinakatakutan ba nila yun? Hindi nga nila na ginagalang yun, hindi nga nila nire-respeto yun, di ba? May anti-collision, di ba?
Wala, hindi nila sinusunod yun. Sinusuway nila yun, kaya patuloy ang pagbuntot nila, pangaharang, hanggang sa ayun na nga, no, gumasgas na yung bangka natin dun sa barko nila. Kasi nga wala silang pakialam dun sa international na batas. Yung batas lang nila, kinikilala nila. 'Di ba? Kaya yung maganda sana yung batas natin mga tol kung maipapatupad yun, no? As if naman na katatakutan nila yan, na susundin nila. Eto nga, ang lalaking bansa na to, Amerika, 'di ba? Tawag dito, Japan, Australia, Canada, Pilipinas, 'di ba? Parang wala naman silang kinakatakutan mga tol, itong China eh. Na bahagi lamang ito nung nakaprogram na programa ng Armed Forces of the Philippines at sinusunod lamang nila yung nakaprogram dito. Hindi naman siya SAIWAR dahil nga kung titignan natin napakaraming mga barko rin ang nilalagay dyan ng China, no? And of course, yung ginagawa lagi ng China na mga illegal na manobra laban sa mga barko natin, Babo Diba? Marlene. Yes, tama ka dyan. As long as nagpapatuloy itong iringan o atensyon doon sa bahagi ng West Philippine Sea na malinaw na teritoryo ng ating bansa, patuloy pa rin itataguyod itong mga kasunduluhan natin, partikular na rin sa gabay na rin ng pamahalaan, ang pagtataguyod ng interes at karapatan ng Pilipinas doon sa pinag-aagawang teritoryo ng West Philippine Sea. So lahat ng mga itong aktibidad na ito ng Armed Forces of the Philippines, kasabay na rin ng Department of National Defense, alinsunod yan sa ipambansang interes ng Pilipinas. Let's just hope na hindi humantong sa madugong pangyayari. Palagay ko ang magiging kakatakutan ng China mga tol, o talagang uurong na sila, sasabihin nilang, o sige, titigil na namin yan kapag nahikayat ng Pilipinas ang buong mundo na i-boycott na o kaya hindi na tangkilikin yung produkto nila mga tol. Pero dito pa nga lang sa Pilipinas mga tol napakabenta na ng mga product ng China mga tol So paano mangyayari yun, di ba? Kasi kapag nagkaroon ng problema na talaga, matinding problema na sa kanilang ekonomiya, hindi pong buong mundo na, 'di ba? Yung talagang ayaw na sila suportahan, ayaw na, mga tol, baka sakali na bumigay ang China, sabi nila, o sige na, tama na, huwag niyo na kaming ganyanin, titigil na kami sa ginagawa namin. 'Di ba? Ipapa-back out na namin yung mga barko namin diyan, pababalikin na namin diyan, basta wag niyo nang putulin yung ties, wag niyo nang putulin yung mga business natin kasi kawawa naman yung bansa namin, 'di ba? So pag nangyari yun mga tol, malamang tumigil sila, no? Pero kung tatakutin mo lang sila sa mga parusa, mga ganyan-ganyan, wala kang umuubra sa kanilang ganyan eh. Tapos yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, paano matitigil yung pagsuporta sa kanilang mga produkto dito pa nga lang sa China, dito pa nga lang sa Pilipinas. Sobrang benta na ng mga product made in China, 'di ba? Punta ka ng Lazada, Shopee, 'di ba? Tingnan mo pag umorder ka ng overseas na mga damit, for example, damit, t-shirt, mga ganyan. Order ka ng ibang mga accessories or mga gamit mo sa bahay. Tingnan mo kung saan magmumula, mainland China. 'Di ba? So tuloy natin. Higit 135 na Chinese maritime militia ang nakapalibot ngayon sa Juan Felipe Reef. Mga Hochero, this is a repeat of what they did. No? Nangyari na po ito noong 2020 if I'm not mistaken. Pero Duterte admin, no, 2020 pa. So ginawa na pala nila dati yung nagpadala sila na sobrang daming mga barko. inuulit na naman nila mga Hochero. At ito po ay different. This is a very different environment compared nung nakaraan, nung 2020. Dahil ngayon, mas proactive tayo sa ating mga alyansa sa ibang bansa. So titingnan natin kung anong mangyayari dito kasi ibang development to. Ito ang balita. Mahigit 135 Chinese vessels na mataan sa Juan Felipe Reef sa West Philippine Sea. Ayan, ito po yun. Tingnan natin yung video. Actually, meron ng video yan. Pakita ko sa inyo yung video. Ito ho siya. Yan. Manila Bulletin. Ay, ang dami. Grabe. Ang dami niya, guys. No, kaya plano nitong mga hayop na to. Yan, puro maritime militia. Dikit-dikit eh. Kung sabi nila, strategy daw yan. Kaya sila dikit-dikit. Strategy daw yan eh. Or pwesto daw yan para makapang-atake. Parang para mapigilan yung pag-atake or something. Yan. Na parang pader daw yan ang sabi eh. Although I'm not sure, hindi ako sigurado dyan. Yun lang yung nabasa ko sa ibang articles. That is a formation. Military formation daw yan, ganyan, dikit-dikit. Ngayon, pak.
Dami, oh. Dito lang yan sa Julian Felipe Reef, guys. Oh, ayun yung reef sa likod, oh. Ayun, oh. Baka may plano sila dyan. Baka gagawin na naman bagong base militar ng China yan. Balikan natin yung balita. Dami nun, guys. Oh, ayan, oh. Ito mas 135, malinaw diba? to. Mahigit 135 Chinese maritime militia ang namataan sa ng Philippine Coast Guard sa Julian Felipe Reef sa West Philippine Sea. Napakarami talaga nito. Sa pahayag na inilabas itong linggo, sinabi ng PCG na dumami ito mula 111. So meron na palang 111 noong Nobyembre. Dumami pa. Tapos, inilarawan ng PCG ang lumalaking presensya ng mga sasakyang pandagat ng China sa Bahura bilang isang alarming development. O, nakakabahala na raw ito, mga Ochero. Kasi, sobrang dami kasi. Hindi pa ba nasanay ang PCG? Alarming development. Nung panahon ni Digong ata, mas marami yan. Diba? Kaya nga sabi kanina ni Coach Jared, medyo ibang environment to kasi mas proactive tayo ngayon sa mga alyansa. Diba? Nung panahon ni Digong, mga tol, hindi natin nababalitaan yan. Pero pagkakaalam ko, mga tol, mas marami pa daw. No, mas marami pa nung panahon ni Digong. Ngayon, 'di ba? Ngayon alarming development ang sinasabi ng PCG. Inilarawan ng PCG ang lumalaking presensya ng mga sasakyang pandagat ng China sa Bahura bilang isang alarming development. So anong tawag dun sa dati? Anong tawag dun sa dati? Naalala ko, nung panahon ni Digong, nangyari na yan sa Juan Felipe, no? Meron 200 naman nung panahon niya. Kakasabi ko lang kanina, di ba? Sabi ni Coach Jared dito, panahon daw ni Digong sa Juan Felipe, Julian Felipe rin, no? Julian Felipe Reef, nasa 200 daw. Ngayon, 135 na China militia vessels. Alarming development daw. Nung panahon ni Digong, nasa 200. No? Ano tawag na doon? Alarming development daw tawag dito. Doon, anong tawag na doon? Diba? Pero hindi natin nababalitaan, di ba? Hindi natin nababalitaan. So, siguro hindi alarming development kasi best friend natin sila dati, di ba? Best friend natin sila dati. Pero matagal nang ginagawa ng China yan. 200. Tapos ang ginawa ng maritime militia ay nagtapo ng basura. If I'm not mistaken. In fact, nakakatawa pa nga nun. Kasi merong naging parang I believe it was propaganda before ng Dilawamping CPP na nagtapon lang daw ng echas yung maritime militia sa Juan Felipe Reef. Pero kasi, I mean, paano masisisiguro na echas yun? Oo nga. Pero one thing for sure is, mga kakotsero, meron talagang, what do you call that? Merong swarming ng maritime militia. Which will make it quite difficult. Medyo mahihirapan tayong paalisin yan just because of its sheer number. Napakarami kasi. Ito 135 currently. Pero naalala ko nga, nung panahon ni Digong, umabot yan sa 200. At kaya lang umalis yan dahil sa protesta at iba't ibang mga ginawang aktibidad ng mga panahon na yun. Pero ito inuulit na naman nila. During kailan ba yun? Around the same time din yata yun, mga around November, December. Baka around November, December. So baka naman yan, no? Nanguhuli sila ng isda o talaga meron silang inaabangan na season ng mga ganitong kukunin nila, no? Mga tol. So sila na naman na makikinabang sa dapat mga Pilipino. During kailan ba yun? Around the same time din yata yun, mga around November, December. Baka nag-aano sila diyan, kinukuha yung mga isda. Tapos ito ay matapos nilang mag-deploy ng 2 sasakyang pandagat para magsagawa ng pagpapatrolya sa bisinidad ng Juan Felipe Reef. No response was made to the radio challenge issued by the PCG to the CMM vessels. Well, hindi naman daw sumagot yung Chinese Maritime Militia. Wala naman tao. Kasi alam nyo, mga kotsero, sa mga hindi po nakakaalam, yung Maritime Militia po ng Chinese PLA, ng People's Liberation Army ng China. Ano yan? Kunyari, mga mangingisda. Para mga sundalo rin. Kunyari mga mangingisda sila. Fishing vessels daw sila, kunyari, tapos, pero reinforced yung kanilang hull. Mga kargado yan. Reinforced yung katawan ng mga, ng mga barko. Tapos, allegedly, ang mga nagpapatakbo nito ay miyembro ng People's Liberation Army.
Kaya nga maritime militia. Yung version niyan sa Pilipinas dati, yung parang KAFGU. Parang KAFGU natin. Mga deputized ng army, tapos ganun. Ganun din yun, pero sa kanila pandagat. Yan. So, miyembro do yan ng People's Liberation Army. At sabi nga, nakakabahala na to dahil parami na sila ng parami. Noong November 111, ngayon 135. ay nasa what do you call this? 135. Dadagdagan pa yan. Nakakabahala talaga yan. Paabutin pa ba natin ng 500 yan bago tayo umaksyon, di ba? Kaya nga sinabi ni Secretary Gibo, paano tayo papasok sa bilateral talks kung hindi sincere, kung hindi sincero ang China sa pakikipag-ayos sa atin pagdating sa West Philippine Sea. Tama. Sinabi niya noong November 30. Sabi niya, Defense Secretary Gibo Teodoro is amenable to the proposed talks between the Philippines and China to address the West Philippine Sea dispute. O pwede naman, makipag-usap ang China sa atin, walang problema. According to Teodoro, the formal bilateral dialogue could be initiated, pwede itong umpisahan, if China demonstrates genuine sincerity oo. in addressing the conflict. Problema rin kasi sa China, iba yung sinasabi nila sa mismong ginagawa nila. Kaya paano mo masasabing genuine sincerity, di ba? Wala, ibang-iba ang layo nung sinasabi nila sa ginagawa nila. Demonstrates genuine sincerity in addressing the conflict. Kailangan magpakita ng sinseridad ang China dito. The proposed talks could be a constructive platform and must not be used to constrain the Philippines, he added. Sabi ni Secretary Gibo, I believe the Philippines should engage in talks with China about the West Philippine Sea only if China shows genuine sincerity. Kailangan magpakita sila ng good faith, kumbaga. Maging sincero sila sa pakikipag-usap sa atin. Hindi yung nakikipag-usap sa atin tapos may ginagawang kalokohan on the side. Tama. Parang ginagawa ng CPP, NPA sa Pilipinas na makikipag-peace talks, makikipag-ceasefire, pero at the same time, nagpapatuloy ang recruitment, nagpapatuloy ang bakbakan, tapos ang militar natin hindi pwedeng gumante. Ay, kalokohan yun. Si China dapat ganun din. Pag sinabing, pag-uusapan natin ang West Philippine Sea, magpakita muna kayo ng good faith. Umalis muna kayo dyan. Sa West Philippine Sea. Yun lang naman Wala naman problema dun O hirap ang China gawin yan. Bakit? Kasi daw may historical claim, etc. O kasi may sovereign territory namin yan, etc. Ay, come on, stop with that BS. Alam naman natin na BS lang yan These discussions should be based on fundamental principles serving as a constructive platform rather than a means to constrain our country. Yun ang sinabi ni Secretary Gibo. Formal dialogue should only start when there is clear evidence of China's sincerity in seeking a fair and mutually beneficial resolution. Ang gusto kasing gawin ni China, ganito. Wag na kayong maipag-usap kay Amerika, wag na kayong maipag-usap sa ibang bansa, tayo na lang mag-usap. O sige, walang problema, tayo makikipag-usap. Nangyari na yan noong panahon ni Digong. Wala nang Amerika dito. Pero anong ginawa nila? Wala silang kwentang kausap. Pero habang nag-uusap, pagpapatuloy namin yung mga galaw namin dyan. Di ba? Wala kaming babaguhin. Status quo tayo. Ay, bullshit yun. Pardon my French, pero that's a load of crap right there. The defense chief made the proposal amid the heightened tension between the Philippines and China over the territorial dispute. As Manila has filed a flurry of diplomatic protests against China over its incursion in the West Philippine Sea, including maritime collisions in the area. Yun. Alis muna kayo dyan bago tayo mag-usap. Malabo yung sinasabi ng China, di ba? Ang gusto nga kasi nilang mangyari mga tol, tigil muna natin yung mga joint maritime patrol, tigil na daw natin yung mga joint maritime exercises, military exercises, tigil na natin yun mga tol. Yun ang gusto nila mangyari. Ang gusto nila mangyari, kumalma ang Pilipinas, bumalik kayo sa dating status nyo, natahimik lang, payapa tayo lahat. Pero sila, mananatili ang ginagawa nila, pagtatayo ng mga isla dyan. Ang gusto nila, papaalisin pa rin nila yung mga mangingisda, mga tol. Kalokohan yun, di ba?
Ano nangyari? Ang gusto nga natin mga tol, makuha natin itong karapatan natin dito sa West Philippine Sea dahil atin naman talaga 'yon, 'di ba? Pasok 'yon sa ating soberanya sa exclusive economic zone. Ang gusto natin, makakilos tayo diyan, makagalaw tayo diyan ng walang harassment, walang pambubuling nangyayari mula sa ibang bansa, lalong-lalo na sa kanila mga tol. 'Di ba? Ang gusto natin diyan, payapa ang isipan ng mga mangingisdang Pilipino habang manghuhuli sila ng isda diyan nang walang nagpapalaya sa kanila. 'Yun ang gusto natin, 'di ba? So itong China mga tol, ang hirap pagkatiwalaan 'yan. 'Di ba? Meron na ngang ruling Meron ng arbitral ruling. Wala silang pakialam doon, 'di nila kinikilala 'yon. 'Di ba? Meron na ngang UNCLOS, meron na ngang international law. Balewala sa kanila 'yon. Sino ba sila? Parang ganun ang dating nila sa China mga tol. Ang sinasabi ng China, meron silang historical rights, 'di ba? Historical claim. 'Di ba? Kalokohan lahat yung mga pinagsasasabi nila Historical rights, historical claim, ganun kalaki. 'Di ba? Umabot na hanggang doon sa kadulu-duluhan. Kasya na nga yung isang buong Pilipinas doon 'Di ba? Kalokohan lahat yun mga tol. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa video na panood natin? Dito sa patuloy na ginagawa ng China mga tol, no? Pwede kang mag-comment sa baba. Pro-China ka? Hindi mo mapapaniwala ang mga Pilipino. No? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.